Sabi ng Bible, sa verse number 9 ng John chapter 10, I am the door. Okay? Nung last Sunday po ay akin pong, Sunday afternoon ay akin pong ipinakita, hindi ko pala na ipakita, yung itsura ng koral, yung sheepfold. Ito po ay mayroong maikling bakod, mayroon siyang isang pinto, at ang nandun po sa pinto ay walang iba kundi ang shepherd. At ang reason kung bakit siya nandoon ay alagaan ang mga nasa loob. Bakit po dapat silang alagaan? Sapagkat mayroong mga strangers doon sa kanilang lugar. Na ang purpose ng mga strangers na to ay sirain yung mga sheep. At yung po yung dahilan kung bakit nandun po yung shepherd. At din yun din po yung dahilan kung bakit may pinto. Yung door na yun po yung ginagamit ng mga sheep para pumasok at lumabas papunta doon sa green pasture. Ang sabi ng Bible at ang nangungusap dito, inihalintulad niya po ang kanyang sarili bilang isang pintuan ng sheepfold na walang makakapunta sa loob kundi sa pamamagitan lamang. Okay? So, ang nagsasalita dito, mga kapatid, is Jesus Christ. At meron po 4 na puntos na gustong ibahagi sa inyo. Number 1, the door, which is the Lord Jesus Christ, speak or imahalin tulad na salvation. Sabi ng Bible sa John chapter 14 verse 6, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. Tulad po ng isang door ay walang ibang tamang daan kundi doon sa tamang daan lamang na ibinigay ng Panginoon. Doon saan po? Doon sa shepherd, doon sa koral. Sabi ng Bible sa John chapter 14 verse 6, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. Wala nang ibang daan po patungo sa kaligtasan. Marami pong ipinangaral ang ibang kasamahan na maligtas ka pag gumawa ka ng mabuti, maligtas ka pag pumasok ka sa isang simbahan, maligtas ka pag nagsakripisyo ka, nagpakabait ka, pero hindi po yun ang tinutukoy ng Bible. Ang tinutukoy ng Bible para ma-save is sa mamagitan lamang ni Jesus Christ. Sa mamagitan ng pananampalataya doon sa kanyang ginawa na na siya'y namatay, inilibing at nabuhay na muli. Para kanino? Para sa ating kaligtasan. So wala nang ibang daan, mga kapatid, kundi sa mamagitan lamang ni Jesus Christ. Kaya ang challenge ko sa inyo ngayon, mga kaibigan, lalo sa mga bisita namin, kaibigan ko yan si Joshua, sana po ay sana po ay nandun na kayo sa tamang daan, tamang pintuan, which is the Lord Jesus Christ. Siya po lamang po yung gate papunta ng heaven. Okay? Siya po yung ticket. Alam niyo po, pag pupunta ka ng Amerika, anong kailangan mo? May passport. Okay? Ano pa? Mayroong NBI. Marami requirements para makakuha ka ng passport. Pero ang pinakamahalaga sa lahat yan, magkaroon ka ng ticket. May passport ka pero wala kang ticket, hindi ka makakasakay ng airplane at hindi ka makakapunta dun sa kanya sa iyong paroroonan. Amen po, mga kapatid? So, ganun din po ang ating Panginoon sa Kristo. Siya lamang ang way papunta dun sa heaven. At ito po ang mahalaga rin. Siya lamang din po ang way para maka-exit doon sa pupuntahan mo sa inyon, sa hell. Sapagkat ayaw mo sa gusto mo bilang makasalanan, ikaw ay pupunta ron. Naintindihan niyo po ba yan? Huwag nating biruin. Kaya nga po kami po ay nag-i-invite, nagkakanda kami ng Bible study sapagkat kailangan nilang maligtas. Saan? Doon sa impyerno. At ang paraan lang para kayo maligtas,
si Jesus Christ. Tulad na sabi ng Bible sa Acts chapter 4, verse 12. Sabi ng Bible sa Acts chapter 4, verse 12, magiging mabilis lamang po tayo, lalo na't pa kayo po ay nakikinig ng maayos. Acts chapter 4, verse 12, sabi ng Bible, neither is there salvation in any other, no? For there is none other name under heaven among men whereby we must be saved. Walang anumang daan, walang anumang pangalan para sa ikaliligtas ng sangkatauhan, kundi ang ating Panginoong Kristo lamang. Bakit si Jesus Christ? Sapagkat siya po yung namatay, inilibing, at nabuhay na muli para sa ating mga kasalanan. Naalala niyo po yung the Philippian jailer, no? Yung nagbabanta kay Paul and Silas. Sila po ay kinulong sa inner cell, doon sa pinaka-loob-looban ng kulungan. And then, habang sila pinahirapan noong time na yon, nandun na sila sa kulungan, umawit sila ng papuri sa Panginoon. Ano nangyari? Lumindol, no? Na-shake yung lugar, at ano nangyari? No? Yung kanilang rehas ay nabuksan, yung kanilang tanikala sa kamay at paa ay nawala, at nung napansin ng gwardiya na wala na yung kanyang binabantayan, anong sabi? Anong gusto niyang gawin? Papatayin niya na yung kanyang sarili. Sasaksakin niya yung kanyang sarili. Sapagkat ang custom noon, nung time na yon, pag mayroon kang napakawalan na bilanggo, which is ikaw ang responsible dyan, buhay mo rin ang kapalit. So hindi na niya inantay na siya ay parusaan ng hari, kundi ang gagawin niya ay sasaksakin niya na yung kanyang sarili. Pero ang sabi ng Paul and Silas, wag po nagsaktan ang sarili mo. Nandito kami. Anong ginawa ng isang sundalo na nagbabantay sa jail? Lumuhod siya at nagtanong siya kay Paul and Silas, Sir, what must I do to be saved? Anong kailangan mong gawin para maligtas? Anong sabi ng Bible? Believe on the Lord Jesus Christ. So ang tinutukoy niya dito ay hindi yung maligtas sa galit ng hari, kundi maligtas siya doon sa kapahamakan ng impyerno mapunta ng langit. Anong sinabi ni Paul and Silas? Believe on the Lord Jesus Christ. Okay? So siya lamang po, mga kapatid, siya lamang daan para magkaroon ka ng buhay na walang hanggan. Dalawa lamang po yan, mga kapatid. Kung wala kang buhay na walang hanggan, mayroon kang kamatayang walang hanggan sa impyerno. Kung hindi sa iyo ang langit, sa iyo ang impyerno. Wala pong nasa gitna. Wala. No? Wala pong neutral. Kung hindi ka sa langit, automatic, impyerno ka. No? Kung wala pong nasa gitna, mga kapatid. Kaya, ang gawin natin, mag-desisyon tayo. Sikapin natin. Ako ba talaga ay nakasulat sa aklat ng buhay? Ako ba talaga ay saved na? Nandito na ba talaga si Jesus Christ? Huh? Bakit ba ako pupunta ng church? Kaya ba ako pupunta ng church sapagkat si Jesus talaga ay tinanggap ko na bilang Panginoon? Or wala na akong magawa kaya na ako nasa church? Mga kapatid, siguraduhin po natin. Ito mga kaibigan natin, salamat sa buhay ninyo. Yung iba dito, bata pa, kilala ko na. Malalaki na sila ngayon. Salamat at makakasama pa rin tayo ngayon. Hanggang sa pagtandaan ninyo, pwede makasama tayo, pero hindi yun ang mahalaga. Mahalaga yun, pero hindi yun ang pinakamahalaga. Sapagkat maraming tao pupunta sa church, pero wala pang Jesus dito. Wala pang salvation. At ang itinuturo ng Biblia para makaroon ka ng kaligtasan is tanggapin mo si Jesus. Sumampalataya ka sa Kanya. No? Tulad ng isang sheep, hindi makakapunta doon sa kural kung wala yung pintuan. Kaya sabi ng Bible, I am the door. Amen? Ako ang pintuan. Si Jesus ang pintuan para makapunta ka doon sa lugar which is pinaghaharian ng salita ng Diyos, ng Panginoon. Okay po, naintindihan natin? So number 1 po na makikita natin dito bilang halimbawa ng door is salvation. I am the door. Kay Kristo lang ang kaligtasan. No? Wala nang iba. Wala sa iyo,
wala kay kuya, wala sa kay teacher, kundi kay Jesus Christ lamang. No? Sabi mga anak, lagi kong sinasabi sa kanila to, hindi porket safe kami, safe na sila, hindi po. Ang kaligtasan po ay hindi namamana, kundi ito po ay personal na relasyon sa Panginoon. No? Pwede akong pumunta ng langit, pero hindi automatic ay yung mga anak ko pupunta ng langit. Ang namana lang nila sa akin, ano? Apelido. Ano pa? Kasalanan. Pero yung kaligtasan, hindi nila kayang manahin yan. Magdidesisyon sila sa buhay nila sa takdang panahon na patusukin nila si Jesus Christ sa puso bilang Panginoon sa sariling tagapagligtas. Kaya tuloy-tuloy kami nanalangin na sana genuine na nga ang kanilang relasyon sa Panginoon. Tinuturuan natin sila, pero sa kanilang desisyon. Amen? No? Ang ginagawa natin, makapakinig sila ng salita ng Diyos sapagkat ang pananampalataya ay nag-i-start sa pakikinig ng salita ng Diyos. Amen po? Then, so, number 2. Kalawang puntos po, patungkol doon sinasabi na door. Door, speak about security. Number 1, door speak about salvation. Number 2, door speak about security. Alam mo mga kapatid, wala nang pinaka-safest place sa kalagayan ng sheep kundi nandun sa koral. Shepherd. Sapagkat ano meron siya? Meron siyang good shepherd. Amen? Which is the Lord Jesus Christ. Hindi po komportable o hindi po ligtas para sa isang tupa na paggala-gala. Na punta rito, punta riyan, punta ron, hindi po ligtas para sa kanya. Ang pinakaligtas na lugar para sa sheep ay nandun sa loob ng koral. Amen? Loob ng kaharian ng Panginoon. Sabagat meron siyang gwardiya doon. Alam niyo po, pinaka-struggle or pinaka-iniingatan ng isang subdivision ay ano? Gate. Amen? Amen? Sabagat dyan papasok. Dyan lamang papasok. Pwedeng mataas na yung bakod nila, pero karamihan na pumapasok sa loob is galing sa gate. Amen? So, karamihan din na lumalabas galing sa gate. Sa gate. So, mahalaga po ang gate. No? Pag ang gate ay walang security, walang gwardiya, walang bantay, ibig sabihin po nun, kayang-kayang pasukin ng sino man. Kaya para sa mga tupa, wala nang pinaka-safe na lugar para sa kanila ay nandun sa loob ng koral. Meron po ako isang illustration na matagal na. Meron po isang bata. Yung bata na yun ay lagi siyang nakakarinig sa mga matatanda na anak, huwag kang lalabas sa gate na to ha. Pag sinabi ni nanay, huwag kang lalabas sa gate na to. Sinabi ni kuya, huwag lalabas sa gate na to. Huwag sinabi ng mga katulong, huwag lalabas sa gate na ito. Sinabi ng magulang, huwag kang lalabas sa gate na to. Lagi siyang sinasabihan, huwag daw akong lumabas. Bakit ba? Gusto ko lumabas. Gusto ko makita na sa labas. So curious siya. Ano ba meron sa labas? Feeling niya, kinukulong siya sa loob. Feeling niya, hinahadlangan siya. Feeling niya, hindi siya mahal. Ayaw niyang, feeling niya is, merong tinatago ang mga matatanda para sa kanya. Hindi dumating yung time na merong lumabas doon sa gate at naiwanang bukas yung pinto. Anong ginawa ng bata? Uy, bukas ang pinto. Ha? Ito na yung time para lumabas ako. So anong ginawa niya? Bukas ang pinto. Lumabas ngayon siya. Sa paglabas niya, ay ang daming puno. Oh, ganda pala dito. No? Luntian. No? Ang ganda ng lugar. Bakit ayaw nila akong palabasin? Ang ganda naman pala dito sa lugar. Di, maya-maya, merong isang malaking hayop na lumabas mula dun sa gubat. Isang malaking leon. No?
isang malaking leon. Tapos nagulat siya. Atras siya. Maya-maya, mayroong tigre naman sa kabila. Tapos mayroong marami palang mababangis sa hayop. Tapos nung nakita niya na yun, takbo siya papunta sa gate. So, ano nangyari? Yung isang katulong, akala niya walang lumabas. So, sinara niya yung pinto. So, ano nangyari mga kapatid? Yung bata na curious sa labas, kung ano meron sa labas, dali-dali siyang tumakbo, tapos katok ng katok. Habang hindi pa pinagbubusan yung pinto, at papalapit na yung mga hayop na lalapain siya, ito palang dahilan para bakit hindi ako pinapalabas. Amen? For my own security pala kung bakit hindi ako pinapalabas. Amen po? Hanggang sa dumating yung time na malapit na yung mga hayop, lalapain na siya, binagsan yung pinto. Nakapasok siya. Mga kapatid, anong lesson doon? Walang pinaka-secure na lugar kundi sa piling ng Diyos. Amen po? No? No? Kaya po may gate, kaya po may bakod sapagkat sa lugar na pinagpapastulan ng mga pastol ay maraming strangers. At ang reason ng mga strangers na yan, ang purpose ng mga strangers na yan is pumatay at mag-destroy. 10, the thief cometh not but for to steal and to kill. Verse 10, the thief cometh not but for to steal and to kill and to destroy. Pero salamat sa Diyos sapagkat mayroong door, no? At nandoon ang ating Panginoon. He is a good shepherd. Nandiyan natin? No? Sana po ay nagiging blessed kay eternal security. Hindi lang po tayo secure. Alam mo, ang gusto ng Panginoon, hindi ka lang secure, yung kaluluwa mo hindi lang secure, madi yung buhay, gusto niya maging secure din. Tulad ng sinabi ko sa inyo kanina, anong purpose? Ano ba ang kalagayan natin bilang isang Kristiyano kung ikaw ay Kristiyano na? Nung tinanggap mo si Jesus Christ, makinig, nag-declare ka ng war against Satan. So sa Satan, hindi mo na kaibigan. Akala mo ba porket inaaliw ka ni Satan is kaibigan ka niya? Hindi po. Mga kapatid, tandaan nyo yan. Mayroong hidden agenda ang kalaban. Anong agenda niya? Bakit niya binibigay o inaaliw ka sa mga bagay na hindi kalooban ng Diyos? Wala nang iba kundi sirain ka. To destroy you and to kill you. No? O paano? Para hindi maging kapaki-pakinabang sa gawain ng Panginoon. Nandiyan natin yan? Halimbawa lang, pag ako ay manginginom, maniniwala ba kayo sa akin? Hindi po, ano? Pag ako ay sugarol ako ng Lunes hanggang Sabado, tapos pagdating ng Linggo, magtuturo ako sa inyo, magiging kapaki-pakinabang po ako? Hindi po, hindi kayo maniniwala sa akin. At nakakahiya yan sa Panginoon. So, anong ginagawa natin bilang mga Kristiyano? Lunes, Biyernes, at araw-araw nilalaban natin yung wiles of the devil. Anong reason? Upang maging kapaki-pakinabang tayo sa Panginoon. Ang attention lagi ng kalaban sa atin, Christian is to destroy. No? So, security. Naintindihan natin? No? Ang pinaka-desire ng Panginoon sa atin is maging secure tayo. At yun yung reason kung bakit si Jesus Christ ay namatay sa krus ng Kalbaryo. Gusto niya yung kaluluwa natin is maging secure dun sa heaven. So, dalawang purpose. I-secure ka at i-destroy ka. Yun po yun. No? Sana po sa paglabas natin dito sa tahanang ito, kaisipan natin is, ako ay hindi basta-bastang nilalang. At sana po maging kaisipan natin, sa paglabas natin dito sa pintuang ito, ako ay mayroong kalaban. Sapagat ang isang tao, Anton,
hanggat na isang tao hindi niya nilalagay sa isip niya na mayroon siyang kalaban, ano mangyayari sa kanya? Pa-relax-relax lang. Tama? No? Karamihan po na boss doon sa Mindanao, yung po yung mga pagala-gala. Yun po yung karamihang na-unboss po doon. Overconfidence. Kaya ano nang nangyari? Nasusurprise sila. Nakalimutan nila sa sarili nila na sila ay soldiers, nakalimutan nila na mayroong mga kalaban sila bilang mga sundalo. Ganon din tayo mga kapatid. No? Naisipin lagi natin na ang barrel ng kalaban is lagi naka-point sa atin. Nandiyan na minsan ka lang magkamali, pipitikin na yung kakalapitin ng gandilyo, tatamaan ka. Ganun po, kung mapapanood po niyo yung mga gera, no? May mga sa Facebook, may mga sniper po dyan. No? Minsan, para malaman nila na mayroong sniper, anong gagawin nila? Kukunin yung helmet, sombrero, ilalagay doon sa baril, and then ilabas, pag winaril, nako, mayroong sniper pala. Ganon din po ang sitwasyon natin, mga kapatid. No? Hindi niya alam, Sunday morning, mayroon ng sniper. Naintindihan niya? At anytime, pwedeng gamitin ng kalaban para i-distract ka. At sinasabi ko sa inyo, kahit nasa church ka na, mayroon mga distraction pa rin. No? Ang gusto ng Diyos, hindi tayo makapanambahan ng maayos sa Panginoon. Kaya, maging watchful tayo, mga kapatid. Kanina pa ako nagpipray na sana'y maging maayos ang ating worship service, Panginoon. No? Hanggat maaari ayaw kong lumipas ang oras na ito nang walang nangyayari para sa Panginoon. Security. So, ang sabi ng Bible sa John chapter 10, verse 28. John chapter 10, verse 28. Sabi ng Bible, or 27, My sheep hear my voice and I know them. Verse 28, And I give unto them eternal life. No? And I give unto them eternal life, and they shall never perish. Security. Sabi ng Bible, they shall never perish. Hindi sila mapapahamak. Yun po yung desire ng Panginoon. Yun po yung kagustuhan ng Panginoon sa atin. At ang sabi ng Bible dyan, neither shall any man pluck them out of my hand. Walang sino man makakaagaw sa kanila sa aking kamay. Speak about security. Kung ikaw ay mayroon relasyon sa Panginoon, nasa kamay ka na ng Diyos. Yun po yung isang maganda dyan. Amen? Kung ikaw ay mayroon ng relationship sa Panginoon, nasa kamay ka na ng Panginoon. At ang sabi ng Biblia, no any man pluck them out of my hand. Walang sino man makakaagaw sa akin. Amen? No? Pwedeng manghina ka physical, pero yung iyong kaluluwa, nandun ka na. Nakasulat ka na sa Book of Life. Salamat sa Panginoon. Salamat sa Panginoon. So, sa end times po, sana hindi na natin abutin yun. Sana bago dumating yung end times, kinuha na tayo ng Panginoon. Sapagkat sa end times po, mga kapatid, talagang magkakaroon ng malawakang sakripisyo yung mga Kristiyano. Lalo higit yung mga hindi pa nakakilala sa Panginoon. Yung mga maiiwan natin. Sabi ng Bible sa verse 29, My Father which hath gave them is greater than all. Makapangyarihan sa lahat. And no man is able to pluck them out of my Father's hand. Mga kapatid, nandito na tayo sa kamay ng Diyos. Security. Secure na po tayo. Amen? No? Secure na po tayo. Ano man ang mangyari, sabi ng Bible, no man is able. Kasali ka dun. Kasali si Satan. Kasali anumang kapangyarihan, walang sino man makakaagaw sa atin sa kamay ng ating Ama. So, salamat po sa Panginoon. Okay, number 3. The door, number 1, the door speaks salvation. Number 2, the door speaks security. No? Imagine niyo po, yung isang kural na walang gwardya. Ano mangyayari? Destruction.
No? Talagang akyat, baba yung mga magnanakaw. Pero salamat sa Diyos, sabi ng Bible, I am the good shepherd. Now, Jesus Christ is a good shepherd. So, hindi lang po siya upahang pastol, kundi ano pa siya? No? Sapagkat ang mga upang pastol, pag mayroong lobo, takbo yan. Pero ang ubang pastol, ang tunay na pastol, good shepherd, mamamatay siya para sa kanyang mga tupa. Salamat sa Diyos sapagkat meron tayong good shepherd. Amen? Salamat sa Diyos sapagkat meron tayong good shepherd. Number 3, the door speak, supply. The door speak, supply. Okay. Mga kapatid, ang sheep po ay hindi niya kaya mabuhay sa kanyang sarili. Yun po yung nature ng sheep. Hindi siya mabubuhay nang walang shepherd. Hindi niya kaya ingatan niya kanyang sarili sa mga lobo. Hindi niya rin kayang dalhin ang kanyang sarili doon saan? Sa green pasture at doon sa still water. So mga kapatid, the door speak, supply. Amen? Siya po in charge sa pangailangan natin. Amen po? Kung may pangailangan ka material, mga kapatid, meron kang Diyos na magbibigay sa iyo. No? Kung wala kang pang tuition fee, manalangin ka. No? Kung struggle ka, ang laki ng ang taas ng pangarap ko. Pero parang hindi kaya ng mga magulang ko ang pangarap ko. Parang hindi nila ako kaya supplyan. Mga kapatid, kung mayroon kang magulang physical, mayroon kang magulang spiritual na pwede mag-supply sa pangailangan mo. Ang gawin mo lang, magpatuloy ka sa Panginoon. Manalangin ka. Amen? Dito sa kalagayan natin, alam niyo po, ang prayer ko dito, lumaki tayo. Pero wala naman tayong kakayanan bumili ng malaking lote. Pero mayroon tayong Diyos na pwedeng hingan. Amen? No? Ang gawin lang natin, magpagamit tayo sa Kanya. No? Manalangin tayo. Mag-pray tayo. Humingi tayo sa Panginoon. Walang imposible sa Panginoon. No? Sapagkat ang kalagayan natin ay mga sheep. At ang sheep po, hindi siya in charge. Hindi in charge ang sheep sa kanyang pangailangan. Kundi ang in charge sa pangailangan ng sheep, walang iba kundi yung shepherd. At mayroon tayong shepherd. Sabi ng Bible sa Psalms 23, no? The Lord is my shepherd. I shall not want. Amen? Well supply ang pangailangan natin. Amen po mga kapatid? No? No? Okay? Okay, so, anong gawin natin para maranasin natin yan? No? Tayo po ay mapunta muna doon sa presensya ng Panginoon, kalooban ng Panginoon, napunta muna tayo doon sa kaharian ng Panginoon. Kung papansin natin sa John chapter 10 verse 9. John chapter 10 verse 9, malapit na tayo matapos. Sabi ng Bible dyan, I am the door. Tinitingnan niyo po ba? I am the door. By me, if any man enter in, he shall be saved. Speak about salvation. And shall go in and out. At anong masusupungan niya? And find pasture. Find pasture. No? Tinignan ko yung Tagalog sa pasture. Pastulan. No? Green pasture. Speak about provision. Supply galing sa Panginoon. Naintindihan po ba natin yan? Okay? Ang sabi ng Bible sa Matthew chapter 6 verse 23, seek ye first the kingdom of God, no? And His righteousness, and all these things shall be added unto you. Anong una mo natin dapat gawin? Hanapin ang kalooban ng Panginoon. Seek ye first the kingdom of God. Okay? So, at ang kasunod, ibibigay ng Diyos ang iyong pangailangan. Alam niyo po ba, gusto ko sabihin sa inyo ito, alam niyo po ba ang pagkakaiba ng republic sa kingdom? Ang kingdom, pag nandun ka sa kingdom, ang in charge ng pangailangan mo, yung hari. Yun yun. Siya ang in charge sa pangailangan mo. Pag nandito ka naman sa republic, sa Pilipinas, ang Panginoon lang, ang Pilipinas lang ang magpuprovide ng pulis, ng kalasada, pero yung pagkain mo, ikaw ang magpuprovide. Yun po yung pagkakaiba nun.
Pero sa ibang lugar, well provided ang pangailangan ng mga tao. Amen? Ang sabi ng Bible, seek ye first the kingdom of God and His righteousness. And all these things, ano yung all these things na yun? Pangailangan mo, yung mga pinapangarap ng mga Gentiles, yung inahangad nila, yung pinapangarap nila. Sabi ng Bible, shall be added, idadagdag lamang sa iyo. So, sino in charge sa pangailangan natin? Tayo po ba? Ang Panginoon. Ang sabi pa nga ng Bible, consider the lilies of the valley. Tama ba? No? Sila po ay sila po mga halaman lang, pero hindi sila pinababayaan ng Panginoon. No? Darating mga tagtuyot, pero darating din ang tagulan. Pag tagulan na, lilibo na, gaganda ng bulaklak nila. Pero sila yung mga halaman lang. Ang sabi ng Bible, ni si Solomon man na pinakamayaman ay hindi nakapagbihis ng ganong klaseng kagandahan. Amen? Okay, consider po natin yung mga lumilipad dun sa kalawakan, sa langit. No? Hindi sila, sabi ng Bible, they toil not, hindi sila nagtatanim, pero hindi sila pinababayaan ng Panginoon. Amen po mga kapatid? No? Ang in charge po sa pangailangan natin, walang iba kundi ang Panginoon. Lagi ilagay niyo sa isip niyo po yan mga kabataan. Then, last po, comfort. The door speak comfort. Sabi ng Bible sa Matthew chapter 11, verse 28 hanggang 30, yan po tayo magtatapos. Matthew chapter 11, verse 28. Ito po ay isang hindi lang encouragement, kundi ito po isang utos mula sa Diyos. Sabi ng Bible sa 11, verse 28, come unto me. Amen? Come unto me, all ye that labor and heavy laden. Kayo mga nahihirapan at nabibigatan, napapagod, and I will give you rest. Comfort. Na? Sa buhay, bilang tao, nakakapagod. Na? Maraming challenge sa buhay. Maraming mga bagay na kakaharapin tayo. Kailangan natin ng kapahingahan. Pero ang kapahingahan na yan, hindi masusumpungan sa anumang bagay, kundi masusumpungan lang natin sa piling ng Panginoon, sa presensya ng Panginoon. Sabi ng Bible, come unto me, all you that labor and heavy laden, and I will give you rest. At ang sabi pa ng Bible, sa 1 Peter chapter 5 verse 17, no? May mga verse tayong babasahin. 1 Peter chapter 5 verse 17, casting all your care. Kanino? Kaya natin ilalagak yung ating mga care, yung mga alalahanin. Sabi ng Bible, upon Him, for He carried for you. Doon sa tunay na nag-iingat sa atin. No? Yung kaibigan, pwede mag-iingat sa iyo, pero ang tunay nag-iingat sa atin, walang iba kundi ang Panginoon. So, the door speak salvation. Number 2, security. Number 3, supply. Then, number 4, comfort. Pag naranasan mo yan, magiging magaan ang buhay. Security, salvation, comfort, and supply. Paano mo mararanasan yan? John chapter 10, verse 9, kailangan mo munang mag-enter doon sa door, which is the Lord Jesus Christ. John chapter 10, verse 9. Sabi ng Bible, I am the door. By me, kung, anong Tagalog ng if? Kung ikaw ay papasok, no? Kung ang isang tao ay mag-enter in, he shall be saved and shall go in out and find pasture. So, ano ang konklusyon natin? Sikapin natin na tayo ay nandun sa loob ng kaharian ng Panginoon. Kung hindi pa, lalo sa mga bisita po namin, walang neutral doon sa eternity. Hindi pwedeng
nasa kalagitnaan ka ng langit at impyerno. Kung wala kang langit, nakakalungkot, may impyerno ka. Pero kung may langit ka, salamat, sapagkat hindi ka napupunta sa impyerno. Ang question ko ngayon, kaibigan, nais ng Diyos na magkaroon ka ng security. No? Ito yung challenge. Nais ng Diyos na magkaroon ka ng salvation. Nais ng Diyos na magkaroon ka ng security. Nais ng Diyos na magkaroon ng comfort. Nais ng Diyos na supply ang iyong pangailangan. Mangyayari ang lahat ng yan kung ikaw ay paparoon o makakasama dun sa kanyang kaharian. Anong paraan, kuya, para mapunta ako sa kaharian? Sabi ng Bible, Jesus said unto them, I am the way, the truth, and the life. Sinong kailangan ko? Hindi mo kailangan ng relihiyon. Hindi mo kailangan ng mga mabubuting gawa. Ang kailangan mo lang, sino? Si Jesus. Makipag-isa ka kay Jesus Christ, buksan mo ang puso mo, tanggapin mo siya bilang hari ng iyong buhay, tagapagligtas ng iyong kaluluwa. Tanggapin mo siya, sampalatayan mo yung kanyang ginawa, na siya namatay, nilibing, at nabuhay na muli para sa iyong kaligtasan. Ang tanong ko ngayon, gusto mo mapunta sa langit pagkatapos ng buhay sa lupa? Gusto mo bang mapunta sa langit pagkatapos ng buhay sa lupa? Sinong gustong tumanggap sa Panginoon? Pwedeng tumayo. Pwedeng tumayo. Siguraduhin mo. Kung tinanggap mo na ang Panginoon, okay na. Pero kung gusto mong siguraduhin na ikaw ay mapunta dun sa langit na bayan, please stand. Tumayo po. At mananalangin tayo ng pagtanggap kay Jesus Christ. Okay po. Siguraduhin po ninyo yan, mga kapatid, na ngayon ang araw ng iyong pagtanggap kay Jesus Christ. Let us pray.